Hindi biro ang magpalaki ng anak, lalo na first time and single mom. Pero dagdag sa hamon ay nangangarap pa siya at kasabay na iniisip ang kapakanan at kinabukasan ng kanyang anak. Malaking hamon at malaking responsibilidad ang kinakaharap ng isang estudyanteng single mom dahil ginagampanan niya ang pagiging isang ina at kasabay na ginagampanan ang pagiging isang kolehiyong mag-aaral. Tunghayan natin ang tila mga tinig ng isang rosas na nilalagpasan ngayon ni Roseanne para lamang makamit ang kanyang mga pangarap bilang ina at estudyante. Alas 4 pa lang ng madaling araw ay bumabangon na si Roseanne para ayusin ang kakailanganin niya at ng kanyang anak sa pagpasok sa eskwelahan. Humigit kumulang 2 oras sa pagbabiyahe ang kanyang ginugugol sa araw-araw para pumasok sa eskwelahan. Bali, 18 years old po ako nung nabuntis ako. 6 months pa lang yung tiyan ko nung iniwan ako nung nakapartner ko. Bali, second year college na ako that time. Nag-aaral ako sa Orani Campus, DPTSU Orani Campus. Nung dumating yung 7 months, wala pa rin nakakaalam kung ano yung sitwasyon ko bukod sa aming dalawa. Pinipilit ko siya na wag mo nang sabihin kasi parang hindi ko pa kayang tanggapin sa sarili ko na magkakaroon ako ng isa pang responsibilidad bukod sa makapagtapos ako ng pag-aaral kasi yun yung gustong-gustong makuha ng mga magulang ko na magkaroon ako ng edukasyon na magagamit ko. Nung nag-7 months na yung tiyan ko or nung 7 months na ako nagbubuntis na nalaman na ng magulang ko kasi that time nawala na yung partner ko, namatay na siya kasi nagkaroon ng di pagkakaunawaan doon sa nakasama niyang babae. So, nung nag-7 months na yung tiyan ko, nalaman na ng magulang ko, pinagtutunan nila ako sa pag-aaral. Kasi nahihirapan din ako magbiyahe noon. Mula sa Orion hanggang sa Orani. Siyempre hindi. Siyempre sa isang magulang masakit yun kasi alam mo nag-aaral siya eh. Tapos malalaman mo, ang tagal pa bago mo nalaman. Tapos yung iba pa yung unang nakaalam, imbis na magulang niya yung sabihan. Ganun. Siyempre, mahirap. Hindi ka mo natanggap. Hindi, ano yun. Basta masakit talaga yung bigla na lang. Malalaman mo ganun pala nag-aaral. Diba? Nung bumukas yung school year, nung 2021, time ng pandemic, naisip ko na mag-aral ulit. Gusto ko na subukan ulit yung pag-aaral para makapagtapos. Naisip ko na noong una okay lang pumasok kasi online lang naman. Parang hindi ko naman kinakahiya na single parent ako na may anak na ako. Pero naisip ko din na paano kung i-judge nila ako. I-judge ako ng mga makakasalamuha ko. First year, online lang, madali lang para sa akin. Nung nag-second year, nagsimula na yung face-to-face class. Medyo mahirap nung una pero
Nung sa katagalan naman na nakakasama ko yung mga kaklase ko, nakikita ko na walang discrimination na nakikita sa mga mata nila. Tinanggap din nila ako ng buong buo bilang mga kaklase nila. Pero tuloy pa rin daw ang pangarap para kay Rose Ann. Sa tulong ng pamilya, maasa siya na makakapagtapos ng pag-aaral para makabawi siya sa sakripisyo ng kanyang magulang para sa kanilang mag-ina. Siyempre, sa umaga, gigisingin mo siya. Pagka bumangon na siya, kailangan ihanda mo na yung pagkain niya. Tapos pagkayari kumain, maliligo, tapos bibihitan mo na siya para iatid sa school. Yung mga activities o yung mga kailangan kong gawin dito sa school ay madali ko namang nagagawa o nabibigyan ko naman ng oras. Lalo na kung nandito naman ako sa school, hindi naman po problema sa akin yung mga school duties na kailangan kong tapusin. Pero kung sa pagiging isang ina naman, malaking tulong na nandyan yung nanay ko na nag-aalaga sa anak ko ngayon. Siya yung nagbibihis, siya yung nag-aayos, siya yung naghahatid sa school hanggang sa pagpapakain, pagpapaligo. Kaya malaking tulong o malaking pasasalamat ko sa nanay ko na nandyan pa rin siya para sumuporta. Magiging isang ina na lang ako o mabibigyan ko ng responsibilidad yung pagiging isang ina ko kapag walang pasok or kapag nandun ako sa bahay. Doon ko siya nabibigyan ng oras. Sa kabila ng kanyang mga responsibilidad sa bahay bilang single parent, nagiging responsable pa rin siya bilang isang mag-aaral. Okay, si Rose Ann bilang isa sa mga naging estudyante ko, buhat pa noong siya ay first year at ngayon siya ay third year na. Bilang solo parent or single parent, ay masasabi kong isa siya sa mga responsible students na nahawakan ko. So, bilang isang solo parent na hahati niya, no, very good siya sa time management, financial management, in all aspects. At kasi masasabi natin na si Rose Ann bilang isang solo parent ay nagpe-perform ng maraming roles or dual roles kaya, no? So, being solo parent ay nakita ko sa kanya yung kanyang initiative na talagang matapos sa kanyang course na napili. Ito ay ang pagiging guro in the near future. So, kay Rose Ann ko rin nakita yung katatagan ng loob, strong determination, at saka yung quality ng isang magiging effective teacher someday. Nakarating siya sa gantong stage sa buhay niya na nag-aaral siya ng mabuti. Actually, may mga flaws siya pagdating sa academics, lahat naman eh. Pero overall, pag tinignan mo siya, masipag siyang bata, hindi siya sakit ng ulo, nakakapag-comply siya sa lahat ng requirements, at higit sa lahat, very respectful siya lalo rin sa mga professors niya. So, kung ako yung bibigyan ng chance, halimbawa, papasok siya sa trabaho bilang guro, tanggap na tanggap si Rose. Mayroon ding iilan nakapareho ng sitwasyon ni Rose Ann. May isa po akong anak, 2 taong gulang. Na-handle ko po sa nag-aalaga po yung lola ko, tas nag-aaral po ako. Hindi niya po hinayaan na paghintuin ako. Kasi gusto kong matuloy yung pangarap ko. Ayun. Pagkatapos po ng mga gawain ko sa ina-entertain ko siyang laruin, gano'n. Tapos, pag marami akong works, pinapaano ko po muna sa lola ko kasi siya po yung nag-aalaga. Ayun. Ako po isang single parent na mag-aral lang. Di PSU, ako po may isang anak na 2 taong gulang. Time management lang. Pag walang pasok, siya naman po yung sinasunod. Pag may schools, tama. Medyo nahihirapan po kaso kailangan para sa makatapos. Before, pagising po ng maga, asikasuin ko muna po siya bago umalis. Then pag mahaba yung vacant, kahit po malayo ulit,
para po makasama siya. Ano yung nararamdaman mo kapag hindi ka nahahatid ni mama sa school? Mas malungkot po. Bilang isang estudyante at magulang, isa sa pinakamahirap na responsibilidad is yung pagsabay-sabayin yung mga dapat na gawin sa isang araw. Kailangan kong mag-aral, kailangan kong alagaan yung anak ko, at kailangan ko siyang bigyan ng ikabubuhay niya. Sa pag-aaral, yun yung pinakamalaking responsibilidad ko para sa sarili ko. Iniisip ko na kailangan kong mapagtapos yung sarili ko para sa ganun mabigyan ko siya ng yung anak ko ng mas magandang kinabukasan. Para naman sa pagiging yung responsibilidad ko sa anak ko, nagpapasalamat ako sa magulang ko kasi sila pa rin yung tumutulong sa akin na sa kabila nung mga pagkakamali ko sa kanila, sa kabila nung ganito na ngayon nangyari sa akin. Tinanggap pa rin nila ako, tinanggap niya kaming dalawa ng anak ko para suportahan. Yes. Isip ko nun yung kinabukasan nga niya. Pero nag-aaral eh. Parang natapos bagay yung ano niya. Yung parang naisip ko hindi na siya makakapagpatuloy ng pag-aaral. Yun nga, masakit sa amin. Para sa akin talaga ako. Mahirap tanggapin yung gano'n. Ano na lang, yung pinagpaano ko na lang, pinagpasa Diyos gano'n. Para ipa kami talagang lagi kami nag-aaral sa simbahan. Napagkasunduan ng ating team na puntahan ang pamilya ni Rose Ann. Tao po! Ate Rose? Ate Rose? Ate Rose? Ato kayo. Mama, may aso tayo. Ando siya. Ayun po siya. Ay. Pagdating namin, sumakto naman nakakadating lang ng kanyang anak. Sa kabilang banda, mawalan man o magkulang man ng oras sa kanyang anak, ay hindi naman magkukulang ang pagmamahal niya para rito. Nagbigay kami ng munting sorpresa para pantulong kahit papano sa pambaon ni Renz. Gayon din kay Ashley at Jenny para sa kanilang mga anak. At talaga namang nakakataba ng puso dahil mukhang nagustuhan ni Renz ang ating mumunting handog. Masasabi ko sa anak ko, pagpagsiba ka na yung pag-aaral niya. Tuwid na talaga na to, seryosohin niya. Para kung makatapos siya, ay tuwid niya yung sa bata. Tsaka magpakabuti na siya, huwag na siyang sa mga, huwag na siyang paano sa pag-aasawa muna. Unahin na muna niya talaga yung pag-aaral. Ayun lang. Ako naman, mensahe ko sa kanya, mag-aral siyang mabuti, makatapos siya. Kasi para din naman din para sa kinabukasan ng kanyang anak, para din sa kanya. Kung sakaling makapagtapos siya at makapagpagturo, meron susuporta sa kanilang mag-ina. Yun lang, mag-aral mabuti. Ang masasabi ko lang dun sa mga single parent at the same time na nag-aaral pa din, alam po na malalagpasan din natin lahat ng ito. Alam po na makakapagtapos din tayo at mabibigay natin yung future na gusto natin para sa ating mga anak. So, dapat maging proud tayo sa ating mga sarili kasi pinipilit pa rin nating kayanin, pinipilit pa rin nating umusad kahit na minsan nahihirapan na tayo. Thank you, Mom. I love you. Sa kabila ng hamon ng buhay,
pinagsasabay ang pagiging ina at estudyante, natunghayan natin ang kwento ng patuloy na pagbukadkad ng isang Rosas na nagsusumikap na maabot ang pangarap para sa kanyang sarili, pamilya at anak.